Now, napag-aralan po natin so far kung ano po ang iglesia sa harapan po ng Panginoon. Unang-una, tayo po ay isang chosen people. We are a holy nation. Tayo po ay royal priesthood and a special possession to God. At dahil po dito, meron layunin ang Diyos kung bakit niya po tayo tinawag bilang mga royal priests, bilang holy nation, bilang special possession ng Diyos. At ito po ay maipahayag ang kabutihan ng Diyos sa lahat ng tao. At sa gayon, makikita din po natin, pagdating po sa talatang 11, kung ano po ang dapat maging buhay ng mga pinili ng Diyos. Talatang 11, mga minamahal, mga dayuhan kayong nakikitira lang sa mundong ito. Kaya nakikiusap ako sa inyong talikuran na ninyo ang mga masasamang pagnanasa ng iyong katawan na nakikipaglaban sa iyong espiritu. Sa lahat ng oras, ipakita nyo sa mga taong hindi kumikilala sa Diyos ang matuwid ninyong pamumuhay. Kahit na pinararatangan nila kayo ngayon ng masama, sa bandang huli ay makikita nila ang mga kabutihang ginagawa nyo at luluwalhatiin nila ang Diyos sa araw ng pagdating niya. So bilang mga pinili ng Diyos that has a special status sa kanyang harapan, ang sabi po ng Biblia, ito po ang dapat maging pamumuhay po natin bilang mga Kristiyano. Dahil naninirahan po tayo dito sa mundo bilang mga dayuhan, bilang mga estranghero, bilang mga exiles. Ang sabi ng Biblia, the first commandment is patayin at iwasan ang lahat ng mga kahinaan ng ating masasamang pagkatao o nais. And the reason for this, pinaliwanag nga po sa talatang 12, that yung mga taong makakakita ho sa atin, that nag-aakusa, nagsaslander, na tayo po ay mga gayto, tayo po ay mga ganyan. Pagdating po sa araw ng paghuhukom, kakainin po nila lahat ng mga nasabi nila laban sa iglesia po ng Panginoon. Subalit, makikita po natin dito sa talatang 13, sino po yung mga binabanggit po dito, mga walang alam? Sino po ba yung mga binabanggit po dito na nag-aakusa laban sa church at umuusig sa church? Ngayon, kung babasahin po natin ang talatang 13, alang-alang sa Panginoon, magpasakop kayo sa lahat ng tagapamahala ng bayan. Now, makikita po natin mga kapatid sa whiteboard, may mga subheadings po ito na kung tawaging imperative 1, reason, imperative 2, and imperatives 3 to 6. At maaari ho natin tanungin, anong ibig sabihin po ng salitang imperative? Ang salitang imperative is another way of saying yung mga utos. May 6 na utos na ibinibigay po sa atin ni Pedro na dapat sundin sapagkat ito ay kalooban ng Diyos. So kapag nabasa niyo po sa whiteboard yung salitang imperative, ang salitang imperative ay katumbas ng salitang utos. So ang ibig sabihin po ng imperative, ito po yung mga utos na importante na dapat sundin ng mga Kristiyano. So mula po sa talatang 13 hanggang 17, may 6 na utos na binabanggit po ni Pedro na dapat sundin ng mga Kristiyano. So ang unang utos na sinabi po dito, magpasakop kayo sa lahat ng tagapamahala ng bayan. So ang unang utos ay mababasa po sa talatang 2 o kapitulo 2, talatang 13. Ang unang utos ay ang kapitulo 2, talatang 13. Magpasakop sa lahat ng tagapamahala ng bayan. Now, what's interesting dito mga kapatid, nung naisulat po ni Pedro ang liham na ito, this may have been somewhere around the early 60 AD nung naisulat po ni Pedro ang mga bagay na ito. At kung si Pedro po ang nagsulat po ng unang Pedro at naisulat po ito in the early or mid-60s, most likely ang emperador sa mga panahong ito was either si Claudius, Caesar Claudius, or most likely si Caesar Nero. Now kung si Caesar Nero ang emperador ng mga panahong ito,
kung babasahin niyo po ang kasaysayan ng Roma nung panahon na siya po ang namumuno, marami siyang ginawang kalokohan sa mga Kristiyano. Inusig niya ang mga Kristiyano. Pinapatay ang mga Kristiyano. At marami ho sa mga panahon ito, lalo na in the book of Revelation, akala po nila na si Nero mismo ang Antikristo. And he is an Antichrist. Subalit dahil po sa kanyang masamang gawain, itinuring si Caesar Nero bilang isang mabangis na hayop. He is a beast, isang halimaw. Yun ang tawag ho sa kanya nung siya po ay namumuno nung mga panahon na ito. Ngayon, bakit po napaka-importante na malaman po natin yung background na yan? Dahil kung si Caesar Nero ang namamahala ng mga panahong ito, ano kaya ang magiging pakiramdam ng mga Kristiyano na nakakarinig na magpasakop kayo sa emperador? Yung emperador na pumapatay ng mga Kristiyano. Yung emperador na umuusig sa mga Kristiyano. Yung emperador na walang ginawang mabuti sa iglesia ng Diyos, ano kaya magiging pakiramdam ho ninyo? O magiging pakiramdam ng mga Kristiyano noon nung mabasa po nila yung liham ni Pedro na kailangan magpasakop sa emperador. Napakahirap po nun mga kapatid. Pero may rason kung bakit kailangan magpasakop. At ang rason ay hindi dahil sinabi ni Pedro, hindi dahil sinabi ng iglesia, kundi sabi po sa talatang 13, alang-alang sa Panginoon. So bakit po kailangan mahalin ang kaaway? Magpasakop sa mga emperador na umuusig sa iglesia. Dahil gagawin natin ito alang-alang sa Panginoon. Di ba minsan mga kapatid, dumarating ho sa atin yung kahinaan na ayokong mahalin yung taong yan. Marami na siya nagawa laban sa akin. O ayoko ipanalangin yan, ayoko magkasundo kami ng taong yan na naninira sa akin. Marami siya sinasabi laban sa akin sa trabaho o maaari kamag-anak ninyo. Pero sabi ng Biblia, alang-alang sa Panginoon, kailangan natin sila mahalin. Alang-alang sa Panginoon, kailangan po natin gantihan sila ng kabutihan. So dito, alang-alang sa Panginoon, magpasakop kayo sa lahat ng tagapamahala ng bayan, maging sa emperador na may pinakamataas na kapangyarihan. Talatang 14, o sa mga gobernador na sinugo ng Diyos para magparusa sa mga gumagawa na masama at magparangal sa mga gumagawa ng mabuti. Ngayon mga kapatid, sa Bagong Tipan, may 3 teksto at bahagi na ho ito na makikita ho natin yung mga ilang utos patungkol po sa pagpapasakop sa pamahalaan. Hindi lang po ang unang Pedro ang nagtuturo ho nito. Pati na rin po si Pablo, kung ating po babasahin, sa aklat po ng Roma Kapitulo 13. Roma Kapitulo 13, makikita ho natin dito sa talatang 1 na kahit po si Pablo, ganito rin ho ang kanyang katuruan pagdating sa pagpapasakop sa pamahalaan. Roma 13, talatang 1. Ito po ang nakalagay. Magpasakop kayong lahat sa mga namumuno sa pamahalaan, sapagkat ang lahat ng pamahalaan ay nagmula sa Diyos, at siya ang naglagay sa mga namumuno sa kanilang pwesto. Kaya, ang mga lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinalaga ng Diyos. At dahil dito, parurusahan niya sila. Ang mga namumuno ay hindi dapat katakutan ng mga gumagawa na mabuti. Ang dapat matakot sa kanila ay ang mga gumagawa na masama. Kaya kung nais mo na wala kang ikatakot sa mga namumuno, gawin mo ang mabutis at pupurihin ka pa nila. Sapagkat ang mga namumuno sa bayan ay mga lingkod ng Diyos para sa atin ikabubuti. Ngayon, ang tanong ho dito, bakit po sinabi ni Pablo magpasakop? It is most likely dahil yung mga Kristiyano, due to the corruption of the emperor, at pati na rin po yung pag-uusig na kanilang nararanasan, hindi na ho sila nagbabayad ng buwis. Dahil maaari sa kanila,
Ang Panginoon namin ay hindi si Caesar, si Jesus. So dahil dito, total, inuusig nyo naman kami, hindi kami magbabayad ng buwis. Dahil ang aming Panginoon ay si Jesus at hindi si Caesar. Na paano ho natin matitiyak na maari ito'y naging problema sa Church of Rome? Well, kung ipagpapatuloy po natin ang basa, dito po sa talatang 7, tignan nyo po nakalagay ho dito. Kaya, ibigay ninyo ang nararapat ibigay. Bayaran ninyo ang iyong mga buwis. Igalang ang dapat igalang, at parangalan ang dapat parangalan. So bakit kailangan pa itumbok dito ni Pablo yung salitang, o yung mga salitang, bayaran ninyo ang iyong mga buwis? Is because, maaari ito ang dahilan kung bakit naituro ni Pablo ito because of the fact hindi nagbabayad ang church ng kanilang mga taxes to the Roman Emperor. Dahil para sa kanila, si Jesus ang Panginoon, not Caesar. So dahil kami ay nasa ilalim ni Jesus, hindi na namin kailangang magbayad pa ng buwis sa emperador. Pero sabi ni Pablo, habang tayo po ay naninirahan dito, magbayad kayo ng buwis. Bakit po? Dahil sila ay mga lingkod ng Diyos. Nang ibig sabihin, hindi ibig sabihin po ni Pablo dito na lahat ng ginagawa ng pamahalaan ay tama, kundi kung ang pamahalaan ay magpapasakop sa utos ng Diyos, sila ay mga lingkod ng Diyos. Pero kung ang pamahalaan ay gagawa ng isang bagay na lalabag sa utos ng Diyos, hindi na po nila ginagampanan po ang kanilang tungkulin. So ito po ay isa sa mga tatlong teksto na nagtuturo sa atin kung ano po ang dapat maging relasyon ng iglesia sa pamahalaan. Ang ikalawa ay mababasa po dito sa aklat ng Tito, Kapitulo 3. Tito, Kapitulo 3. The book of Titus, chapter 3. Talatang 1. Tito, Kapitulo 3, talatang 1. Paaalalahanan mo ang mga mananampalataya na magpasakop at sumunod sa may kapangyarihan. Kinakailangan lagi silang handa sa paggawa ng anumang mabuti. Remind the people to be subject to rulers and authorities, to be obedient, to be ready to do whatever is good. So dito, inulit na naman po ni Pablo kay Tito upang maituro sa iglesia at Crete na ito po ang dapat maging relasyon po nila pagdating sa pamahalaan. Magpasakop. Now, there are some questions mga kapatid dahil kung yung pagpapasakop po nito ay may kinalaman sa pagbabayad ng buwis o maari na wala na po sila ng encouragement na magpasakop sa mga emperador na umuusig sa kanila, how do you apply that in our generation? When you ask that question, dahil sinasabi ng Biblia, magpasakop sa pamahalaan. Pero sa ating modernong henerasyon, kailangan pa rin po ba natin gawin ito sa lahat ng bagay? And the answer, mga kapatid, depende. Depende. Ano po ba ang inuutos ng pamahalaan? Yung inuutos po ba nila ay lumalabag sa utos ng Diyos? O hindi lumalabag sa utos ng Diyos? Dahil kapag ito'y lumabag sa utos ng Diyos, doon lang ho tayo, pwede natin sabihin, hindi na natin kailangan magpasakop sa ganitong klaseng utos na inuutos po ng pamahalaan kung lalabag din sa kalooban ng Diyos. Ang purpose po of the government ay mailagay po ang civilization sa kaayusan, under God. Pero ang nangyayari po sa ating modernong henerasyon, isinaseparate po ng pamahalaan ang kanilang sarili sa Diyos. Kaya may tatlong elemento, Diyos, pamahalaan, iglesia. May purpose ang iglesia. Ang purpose po ng iglesia ay maipalagana po ang mensahe ni Kristo. Pero hindi layunin ng iglesia na maging pamahalaan. At ang purpose po ng pamahalaan ay maging mailagay sa kaayusan ang mundo in the sense of civil order. Na ang trabaho po ng pamahalaan ay parusahan yung mga gumagawa ng kasamaan
at gantipalaan yung mga taong gumagawa ng kabutihan na nasa ilalim ng batas. Pero hindi trabaho ng pamahalaan na utusan ang iglesia dahil ang ulo ng iglesia ay hindi ang emperador, hindi ang presidente, hindi ang prime minister, kundi si Jesucristo. Ngayon, kapag ginampanan ng pamahalaan ang tungkulin ng church bilang kami na ang head ng church, nagkakasala sila. At kapag inagaw naman ng church ang trabaho ng pamahalaan, wala din sa kaayusan yon. Dahil ang trabaho po ng iglesia is to proclaim the gospel. Ang trabaho po ng government is to put civil order. Kaya sinabi ng Biblia, ang Diyos ang nagtalaga sa government sa gaytong bagay because they have a role. Pero ang role naman ng church ayon kay Kristo is to proclaim the gospel of Christ. So ngayon, makikita ho natin mamaya mga kapatid, kung bakit po sinabi ni Pedro magpasakop. May dahilan ho ito eh. So ngayon, papasok na po tayo sa reason. Balikan po natin ang unang Pedro 2 at basahin po natin ang talatang 15. Ano po ang dahilan kung bakit sinabi ni Pedro na kailangan po natin magpasakop sa pamahalaan? Sabi po sa talatang 15, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos, na sa pamagitan ng mabubuti ninyong gawa ay walang masabi ang mga hangal na walang alam sa katotohanan. So sino ho yung tinutukoy po dito? Mga hangal at walang alam sa katotohanan. Kapag sinabi po hangal o walang alam sa katotohanan, ang tinutumbok po dito ni Pedro ay yung mga taong hindi pa tinatanggap ang ebanghelyo. Yung mga taong nag-uusig sa church dahil sa mensahe na bit-bit ng church. So dito, paano ho maipapakita ng iglesia na sila po ay mga royal citizens ng langit? Magpasakop sila sa pamahalaan. Magbayad sila ng buwis. Gantihan nila ng kabutihan yung mga umuusig sa kanila. At dito, ang rason, sabi po, is because ito ay kalooban ng Diyos. Na sa pamagitan na mabubuting yung gawa, yung mabubuting gawa na tinutukoy po dito ay yung pagpapasakop. So mabubuting gawa ay hindi lang yung nagiging friendly ka lang sa iyong kapitbahay or friendly ka sa mga tao at your workplace, kundi bahagi po dito sa pagiging mabuti ay yung pagpapasakop sa pamahalaan. At bakit po kailangan gawin ito? Dahil ito ay kalooban ng Diyos at walang masabi ang mga hangal na walang alam sa katotohanan. So ngayon, ano po kaya sasabihin ng mga tao sa labas kapag nakitaan po nila ang church o mga mananampalataya na hindi nagpapasakop sa batas ng pamahalaan? For example, magmamaneho ako and I'm gonna go over the speed limit dahil wala naman nakakita sa akin. So sa ating konsensya, akala natin walang nakakaalam. Pero may nakatingin mula sa langit. O pagdating sa trabaho, wala naman nakakaalam eh. Magdanako ako ng oras, magpapahinga na lang ako dito sa washroom, wala naman nakakaalam. Pero hindi natin alam, nakikita tayo ng Diyos. O maaari, pagdating po sa tax season, yung mga bagay na ito, hindi ko na lang sasabihin, hindi ko ilalagay sa system para hindi malaman ng government. The people who do your taxes, maaari, madaya mo sila. Pero ang Diyos kailanman hindi natin madadaya. So bahagi po yon sa pagpapasakop. Kaya anytime yung ating mga puso na madaya ay umuudyok ho sa atin, wala naman nakakaalam. Sige, itago mo na lang, walang nakakaalam. Pero alam mo labag ito sa pamahalaan. Alang-alang po sa Panginoon, kailangan nating gawin yung tama. Hindi dahil baka may masabi lang yung mga tao sa labas, kundi napakalinaw. Ang unang binanggit ni Pedro dito, alang-alang sa Panginoon. Kung yun po ay hindi nakapagko-convict sa atin, nakakatakot po ang ating kalagayan.
Kaya ho tayo nagpapasakop kahit mahirap. Kahit alam natin may corruption na nangyayari is because alang-alang po kay Kristo, wag sana mapuna ng mga taong sa labas na mali yung ginagawa ng iglesia. So ano po yung rason? Dahil ito ay kalooban ng Diyos. Ngayon mga kapatid, gusto ko lang po ipunto ho dito dahil yung salitang kalooban ng Diyos ay madalas na binabanggit sa aklat po ng unang Pedro. Yung salitang kalooban ng Diyos ay madalas na binabanggit sa liham ni Pedro. Halimbawa, kung titignan po natin dito sa Kapitulo 3, talatang 17. Kapitulo 3, talatang 17. Kapitulo 3, talatang 17. Mas mabuti pang magtiis kayo ng hirap dahil sa paggawa na mabuti kung ito talaga ang kalooban ng Diyos, kesa sa magtiis kayo ng hirap dahil sa paggawa ng masama. So sa wikang English, it is better if it is God's will to suffer for doing good than for doing evil. Yung ikalawang teksto ay mababasa po sa Kapitulo 4, talatang 2. Chapter 4, beginning at verse 2. Sa unang Pedro 4, talatang 2. Ito po nakalagay. Hindi na siya sumusunod sa masasama niyang ugali, kundi sumusunod na siya sa kalooban ng Diyos. So sino po ang tinutukoy dito? Yung mga taong nanakay Kristo. Hindi na po sila sumusunod sa kanilang masasamang ugali o gawain, kundi sumusunod na siya sa kalooban ng Diyos. At sa kahulian, kung ibababa po natin ang basa sa talatang 19, ibaba po natin ang basa, kaya kayong nagtitiis ngayon dahil ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, ay magpatuloy sa paggawa na mabuti. Ipagkatiwala ninyo ang sarili nyo sa Diyos na lumikha sa inyo, dahil hindi niya kayo pababayaan. So napakalinaw mga kapatid na 3 beses o madalas na binabanggit yung mga salitang kalooban ng Diyos sa aklat ng unang Pedro. Dahil talagang kalooban ng Diyos na tayo po ay makaranas ng pag-uusig. Kalooban ng Diyos na tayo po ay magtiis sa kalagitnaan po ng mga paghihirap na ating po nararanasan. Kalooban ng Diyos na maraming tao ang magalit sa atin dahil sa liwanag na ipinapakita natin. Pero dito, kalooban ng Diyos na tayo po ay magpasakop para mabuksan at maliwanagan at walang masabi yung mga hangal na hindi pa tumatanggap sa magandang balita ni Kristo. So ngayon, yan po yung unang utos at ito ang rason kung bakit ito inutos. Pero ano po yung ikalawang utos sa seksyon ng unang Pedro 2? Well, balikan po natin. Balikan po natin ang unang Pedro 2. Basahin naman po natin ang talatang 16, verse 16. Ito ang ikalawang utos. Malaya nga kayo, pero hindi ito nangangahulugan. Malaya na kayong gumawa ng masama, kundi mamuhay kayo bilang mga alipin ng Diyos. So ayon po sa Kapitulo 2, talatang 16, ang ikalawang utos ho dito, mamuhay kayo bilang mga alipin ng Diyos. Na bakit hindi po sinabi ni Pedro, magpasakop kayo sa pamahalaan, magpasakop kayo sa emperador dahil alipin kayo ni Caesar? Is because ang nagtupos ho sa atin, ang nagpalaya ho sa atin ay hindi yung mga tao dito sa mundo, kundi ang Diyos na nagkatawang tao na walang iba kundi si Jesus. Now, sa panahong ito mga kapatid, ano po bang ibig sabihin ng salitang alipin? Well, the word alipin, which is understood as slave, is different mga kapatid sa mga alipin
400 years ago, nun yung mga African Americans, African slaves, ay shinip from one place to another at sila po ay, we could say, tinrato sa isang bagay na hindi maayos. Yan po ang dahilan kung bakit maraming tao ay hindi sumasang-ayon din po sa Biblia dahil sa katuruan po ng salitang slave. Minsan sinasabi nila, hindi maganda ang Biblia dahil it promotes slavery. Pero iba ang slavery noong panahon ng Biblia sa slavery that took place 400 years ago in North America. Magkaiba ho yun. 400 years ago, yung naganap po in North America ay walang kinalaman mga kapatid sa status, kundi ang kinalaman po nito is the color of your skin. So yung slavery po 400 years ago ay tumutukoy po sa kulay ng ating mga balat. Pero yung pagiging alipin sa panahon po ng Biblia ay walang kinalaman sa kulay ng iyong balat. But rather, ang pagiging alipin po noon was actually beneficial sa economy. Nang ibig sabihin, kung wala kang trabaho at nais mo mabayaran ang iyong utang sa mga taong inutangan mo na hindi mo kayang bayaran ngayon, one of the things that you can do para mabayaran mo ang iyong utang ay maging alipin dun sa taong inutangan mo. Now, kapag ikaw ay naging alipin sa panahon po ng Biblia, ito ang magiging trato po nila sa inyo. Ikaw ay magiging parte ng kanilang pamilya. Itatrato ka bilang family member of their household. Pangalawa, ikaw ay may tungkulin na ihatid at sunduin ang mga anak ng iyong mga amo. Kaya ang tawag po sa kanila ay mga household stewards. Sila yung tagapag-alaga sa mga bata ng kanilang mga amo. Pero dito, pagdating po sa bagong tipan, the reason why tayo po ay tinawag mga alipin ng Diyos at hindi po alipin ng mga tao is because of the fact, in those days, para ikaw ay mapalaya sa pagiging alipin, kailangan may magbabayad ng iyong utang. Ano po bang utang natin ho sa Diyos? Well, nagkasala tayo sa Kanya. May utang tayo sa Diyos na hindi na mababayaran. Pero dahil po kay Kristo, siya ang tumubos ng ating mga kasalanan. At sa Kanyang pagtutubos sa atin, sabi ng Biblia, tayo na dating alipin ni Satanas ay naging alipin ngayon ng Diyos. Kaya tignan niyo po yung nakalagay dito sa Roma Kapitulo 6. Basahin po natin ang Roma Kapitulo 6, talatang 19. Romans chapter 6. Ginagamit ko bilang halimbawa ang tungkol sa mga alipin para madali ninyong maunawaan ang ibig kong sabihin. Noong unay, nagpaalipin kayo sa karumihan at kasamaan at naging masama nga kayo. Ngayon namay, magpaalipin kayo sa kabutihan para maging banal kayo. Noong alipin pa kayo na kasalanan, wala kayong pakialam sa matuwid na pamumuhay. Ano nga ba ang napala ninyo dati sa iyong dating pamumuhay na ikinakahiyanan ninyo ngayon? Ang dulot namang iyon ay kamatayan. Pero pinalaya na kayo sa kasalanan at alipin na kayo ng Diyos. At ang dulot nito'y kabanalan at buhay na walang hanggan. Now, di ba sa unang Pedro na pag-aralan natin, isa sa 4 na titulo na ibinigay po sa Iglesia ng Panginoon is that tayo ay pag-aari ng Diyos. We are God's special possession. So paano ho tayo naging God's special possession? Nung tayo po ay pinalaya ni Kristo at ngayon, tayo na ho ay mga alipin ng Diyos. Hindi ka pwede maging alipin kung hindi ka pag-aari ni Kristo. Hindi ka pwede maging alipin ni Kristo kung hindi ka niya pinalaya. Hindi ka rin pwede maging alipin ni Kristo kung hindi tayo binago ng Diyos through the born-again experience. Kaya ang pinakamataas na estado, mga kapatid, ay hindi yung maging doktor, ay hindi yung maging abogado, ay hindi maging manager dito or supervisor dyan or etc. Bagamat, they are really nice jobs, nice paying jobs, pero sa paningin ng Diyos, ang pinakamataas na estado dito sa mundo
ay maging alipin ng Diyos. Maging alipin ni Kristo. Hindi ka man mayaman, pero kung ikaw ay alipin ni Kristo, mataas ang iyong tungkulin, mga kapatid. Your status is far above any other person's status. Dahil alipin ka ng may likha ng lahat ng bagay. Pag-aari ka ng Diyos. At dahil pag-aari po tayo ng Diyos, ano po ang dapat gawin sa ating mga katawan? Basahin po natin sa unang Korinto 6. Unang Korinto 6. Dahil pag-aari at alipin po tayo ng Diyos, ano po ang dapat gawin sa ating mga katawan? Dito po tayo sa talatang 19. Unang Korinto 6, talatang 19. 1 Corinthians 6, verse 19. Sabi po ng Biblia, hindi ba't ang katawan ninyo ay templo ng banal na Espiritong nasa inyo at tinanggap ninyo mula sa Diyos? Kung ganoon, ang katawan ninyo ay hindi sa inyo kundi sa Diyos. Dahil tinubos kayo ng Diyos sa napakalaking halaga. Kaya gamitin ninyo ang iyong katawan sa paraang ikapupuri ng Diyos. Now, bagamat ang konteksto po nito ay tumutukoy sa huwag mong ipapagamit ang iyong katawan sa sexual na imoralidad. Gayunpaman, bahagi na rin po dito, mga kapatid, ang lahat ng bagay na maari na ginagamit po natin ang ating mga katawan sa maling paraan. Halimbawa, saan natin dinadala ang ating mga paa? Saan natin dinadala ang ating oras? Saan natin dinadala ang ating mga sarili? Ito po ba na ating pinupuntahan ay magbibigay ng kapurihan sa Diyos? O hindi kapurihan sa Diyos? So bilang mga alipin ng Diyos, dahil siya ang ating Panginoon, tayo mga alipin, siya ang magdidikta ho sa atin, mga kapatid, sa dapat nating gawin. Bakit po? Dahil tinubos po tayo sa isang mahalaga at malaking price o presyo. Ngayon, nakita ho natin that yung ikalawang utos na binabanggit po dito is, bilang mga alipin ng Diyos, huwag nating gamitin ang ating kalayaan bilang mga Kristiyano na gumawa ng kasamaan. Minsan naririnig ho natin, pinatawad na ako ng Diyos, pinalaya na ako ni Kristo mula sa aking kasalanan. Sa gayon, pwede na ako mamuhay on whatever I would like to do. Yan ang pananaw po ng marami minsan in different churches. Ligtas na ako, hindi mawawala sa akin ang aking kaligtasan. Never mawawala sa akin ang buhay na walang hanggan. So that means, I can live however I want to live. Pero di ba sinabi ni Pablo, all things are lawful, pero hindi lahat ng bagay ay nakatulong. Nang ibig sabihin, yes, pinalaya po tayo ni Kristo, may kalayaan po tayo na gawin yung tama sa harapan ng Diyos. Pero ang pag-iisip at mentalidad na pinatawad na ako ng Diyos kaya pwede ako magpatuloy sa kasalanan, kaduda-duda yung ganitong klaseng pananampalataya. Dahil hindi yon ang bunga ng banal na Espiritu. At minsan, mga kapatid, kailangan din ho natin mag-ingat, hindi porket niligtas tayo ng Diyos, hindi porket naka-attend na po tayo ng mga gawain, pagkatapos nun, pwede na natin gawin whatever we want. Kasi naibigay na natin oras natin Naka-attend na ako, nakapagbasa na ako, nakapagpanalangin na ako. So naibigay ko na sa Diyos yung nararapat, it's about me time na pagkatapos. Hindi ho. Tatandaan po natin ang ating pagiging alipin at ang kalayaan natin ay hindi lang tuwing Sunday, kundi every single day. Kasi ang tanong ho dito, mga kapatid, hanggang kailan ka ba pinalaya ng Diyos? Tuwing Sunday lang ho. Mali yun. Hanggang kailan yung pagiging alipin mo sa Diyos? Tuwing Sunday. Mali din ho yun. Ang ating kalayaan at ang ating pagiging alipin ni Kristo ay araw-araw hanggang tayo po ay mamatay o hanggang siya po ay bumalik. So habang hindi pa bumabalik si Kristo, gamitin po natin ang ating kalayaan sa kabutihan. Kaya kung babalikan po natin ang unang Pedro 2:16,
Unang Pedro 2:16, malaya kayo, pero hindi ito nangangahulugan. Malaya na kayo na gumawa ng masama. So ngayon, dahil nakita na po natin yung ikalawang utos dito, ano naman po yung mga natitirang utos, which is Commandment 3 hanggang 6 or Commandment 6. Dahil there's 4 more commandments na binabanggit po dito. So saan ho natin makikita yung mga natitirang utos? Talatang 17. Sabi ho dito, number 4 or number 3, igalang nyo ang lahat ng tao. Utos number 4, at mahalin nyo ang mga kapatid ninyo kay Kristo. Number 5, mamuhay kayo ng may takot sa Diyos. At sa huli, number 6, igalang ninyo ang emperador. So ayon po sa talatang 17, dito ho natin makikita yung mga natitirang utos na binabanggit po ni Pedro. Now, utos number 3, ano po yung sinabi niya? Igalang nyo ang lahat ng tao. Show proper respect to everyone. Now, yung paggalang na tinutukoy po dito ay napakalawak. May pagmamahal, may pagpapasakop, may pagiging mahinahon, ang ating pakikitungo po sa kanila. Kailangan po natin sila pakitaan ng makakristong pamumuhay. Gagantihan po natin sila ng kabutihan. Dahil sabi po dito, galangin natin ang lahat ng tao. Now, sa aklat po ng Galatia, napakaganda po nito, Galatia 6, may binabanggit po si Pablo ho dito. Galatia Kapitulo 6. Galatians 6, talatang 9. Galatians chapter 6, beginning at verse 9 to 10. Galatia 6:9 hanggang 10. Kaya, huwag tayong magsasawa sa paggawa ng mabuti. Dahil sa tamang panahon, matatanggap natin ang ating gantimpala kung hindi tayo susuko. Kaya nga, sa tuwing may pagkakataon, gumawa tayo ng kabutihan sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. So dito, igalang nyo ang lahat ng tao. Now, anong ibig sabihin po ng igalang dito? Well, para lang po maipunto po na malinaw, yung galang na tinutukoy po dito ay walang kinalaman po sa pagkukonsinti ng kanilang maling gawain. Nang ibig sabihin, kung tayo po ay pinapayuan na gumawa ng masama, hindi binabanggit dito ng Biblia, pati na rin po yung kasamaan nila, gagalangin natin. Compromise ho ang tawag doon. But rather, yung ibig sabihin po ng galangin is, yes, marami nag-uusig sa inyo. Yes, mababa ang tingin ng mga tao sa inyo. Kasi nagsipangalat kayo eh. Mga dayuhan kayo sa kanilang paningin. Pero sa kabila ng kanilang pagtatrato sa inyo, sa kabila ng lahat na nasabi nila masama sa inyo, galangin niyo sila. Na maaari, isipin natin, parang ang hirap nun. Sa tao, imposible na magagawa nila yon. Pero sa Diyos, lahat ay posible. So paano ho natin magagawa ng mahalin, gantihan ng kabutihan, igalang yung mga dapat igalang? Kung tayo po ay magpapakumbaba sa Diyos, Lord, sa aking sariling lakas hindi ko magagawa ito. Kailangan ko po ang iyong kapangyarihan. O banal na Espiritu, makita sana si Kristo sa akin. Hindi dapat ang makita sa akin ay yung aking sarili, kundi si Kristo. Kung si Kristo mismo, siya yung modelo at perpektong halimbawa. It doesn't matter kung sila'y mga Pariseo, Saduceo, mga prostitutes, ginalang sila ni Kristo. So si Kristo po ang nagpapakita ng magandang halimbawa ho dito. Kaya pagdating po sa Roma, Kapitulo 12, tignan niyo po nakalagay dito. Roma 12, talata 9. Romans chapter 12, beginning at verse 9. Roma 12,
talata 9, tignan niyo po yung nakalagay dito. Magmahalan kayo ng tapat. Iwasan ninyo ang masama at laging gawin ang mabuti. Talatan Gs. Magmahalan kayo bilang magkakapatid kay Kristo at maging magalang sa isa't isa. Now, in English, mas malinaw yung binabagit po dito in English eh. Verse 10 or verse 9. Love must be sincere. Bakit yun ang unang inutos po ni Pablo? Love must be sincere. Dahil pwede magkungwari ang tao. Kaya mo siya ginagantihan ng kabutihan dahil nakukungwari ka. So sabi ni Pablo, kung tayo ho ay magmamahalan, hindi dapat yung nagkukungwari. Kundi talagang totoo, it must be sincere. Dahil sa tao, maari, hindi nila makikita yon. Pero kitang-kita ng Diyos kung tayo po ay nagmamahal ng tapat o hindi tapat. Ng tunay o nagkukungwari. So love must be sincere. Now in English, verse 10, be devoted to one another in love. Honor one another above yourselves. Mga kapatid, napakabigat ho nun. Honor one another above who? Yourselves. Now, isipin niyo ho ito. May nag-uusig sa inyo. May kamag-anak kayo na talagang walang ginawa kundi siraan kayo, sabihin ano-ano mga bagay laban sa inyo. Pero sabi ng Biblia, we have to honor them above ourselves. Di ba ang hirap nun mga kapatid? Pero yon ang ginawa ng ating Panginoon. Bakit po tayo tinawag po alipin po ni Kristo? Dahil si Kristo mismo ang nagpakita ng ganong klaseng modelo. Ang sabi ng Biblia, bagamat na sa Kanya ang katangian ng pagiging Diyos, hindi ito isang bagay na Kanyang pinanghawakan pa, kundi ibinaba niya ang Kanyang sarili sa anyong ng pagiging alipin. So tayo mga kapatid, itrato man po tayo na mabuti o masama, sabi ng Biblia, kailangan po natin humingi ng biyaya mula sa Diyos to honor everyone above ourselves. That's hard. Pero hindi ito imposible sa Diyos. Now, paano ko malalaman, Brother Josh, na ako po ay lumalago sa pananampalataya? Kapag sinusunod natin yung sinasabi ng Diyos. Kasi minsan iniisip natin ang paglago ay marami tayong alam sa Biblia. Isa lang ho yun sa mga ilang bahagi. Pero makikita ho natin na tayo lumalago kapag hindi na ho tayo gumaganti. Pinararangalan po natin yung mga taong hindi karapat-dapat parangalan pero alang-alang kay Kristo, ginagawa ho natin yun. That's how you know lumalago ka. So kung may kamag-anak ka, may boss ka, na kung ang pagtatrato sa iyo parang minamaliit ka, ano-ano yung ginagawa laban sa inyo, sabi ng Biblia, sa tulong ng banal na Espiritu, galangin natin sila above ourselves. Pero magagawa lang po natin ito mga kapatid kung nakatuon ang ating puso sa Kanya. Kasi kapag lagi mo tinitignan yung mga nagawa laban sa iyo, hindi mo magagawa. To honor these people, you have to look to Christ. You have to. Kasi kapag tinignan mo yung mga taong umuusig sa atin, tatandaan natin, our warfare is not physical. For the weapons of our warfare is spiritual, not carnal. Ang digmaan po natin ay nasa spiritual. Kasi kung iisipin natin, ganun din tayo dati. Mga bulag. We need to have the eyes and love and heart of Christ para magampanan po natin. Now, the next thing na binanggit po dito is, mahalin nyo ang mga kapatid ninyo kay Kristo. So, yun ang binabanggit po dito sa Kapitulo 2, talatang 17. Yung pang-apat na utos, mahalin ninyo ang iyong mga kapatid kay Kristo. Now, maaari ho natin sabihin, well, napakadali lang naman nun. Mag-I love you ka lang, babatiin mo lang, magsishake ka lang na hands. Pero ang pagmamahal mga kapatid requires sacrifice.
May sacrifice po ito. So halimbawa, paano po natin maipapakita na mahal natin yung mga kapatid? Well, sa pamagitan po ng praying for them, being patient with them, understanding them, bearing with them. Kasi parte po yun ng pagmamahal eh. Love is kind. Are we kind to the brethren? Love is patient. Matyaga ka ba? May pasensya ka ba sa mga kapatiran? O wala kang tiyaga? Wala kang pasensya? Love does not hold records of wrong. Nang ibig sabihin, hindi ako magiging close sa taong ito dahil may nagawa siya laban sa akin. So sabi ng Biblia, hindi. Ang itsura ng pagpapasakop sa Diyos is, mahalin mo ang iyong mga kapatid kay Kristo. Pastor, marami kasi maiingay, marami kasi madaldal. Mahalin mo lalo. Pastor, hindi kumikibo. Maging matyaga ka. Mahalin mo siya. Pastor, ganito. Pastor, ganyan. Hindi pa ba natin naisip, mga kapatid, yung lahat na nagawa nating kasalanan laban sa Diyos, pero tayo ay pinagtiyagaan pa rin ng Panginoon? Naging pasensya pa rin po ang Diyos sa atin. He became very patient to us. So ngayon, ito yung paraan na may papakita po natin ang pagmamahal natin sa mga kapatid. Kung may nakikita ka kahinaan sa kanila, what are you going to do para sila'y lalo matulungan? Hindi yung pupunayin mo sila, wala kang gagawin, ikikimkim mo na lang sa iyong sarili. Hindi. Ang tunay na nagmamahal, gagawin niya ang lahat ng bagay na makakatulong sa kanyang kapatid. Kung kailangan kausapin, kausapin. Kung kailangan to pray with them, pray with them. Kasi at the end of the day, tayo-tayo rin po, God willing, ang magkakasama sa langit. So hindi po pwede, ngayon na nabubuhay ako, iiwasan ko yan. Hindi. Kung siya'y na kay Kristo, makakasama mo rin siya sa langit. So that means magpakailanman, magkikita kayo. So ngayon pa lang, inuutos po ni Pedro magmahalan dahil training ground ho yun. Kapag ngayon, nagawa ho natin yan, hindi tayo mahihirapan pagdating sa langit. Dahil walang iwasan sa langit. Hindi pa pwede pag nasa langit ka, may tinataguan ka ng tao. Dahil makakatiyak ko tayo, mga kapatid, walang makakapasok sa langit na may ganong klaseng mentalidad. Sabi ng Biblia, magmahalan. So madaldal man, tahimik, makulit o hindi, mahalin natin ang bawat isa. Now, number 5, mamuhay kayo ng may takot sa Diyos. Now, itong salitang, fear God, may perfect balance ho ito, mga kapatid. May balance ng nakakatakot ang Diyos kapag siya'y nagalit at nakakatakot ang kanyang kabanalan. Pero yung takot po na ito ay may halong paggalang din na dahil ang Diyos ay hukom, dahil ang Diyos ay banal, dahil ang Diyos ay matuwid. Gagalain ko siya. Ayoko magkasala sa Diyos dahil ayoko mapighati ang kanyang espiritu sa akin. So when the Bible says fear God, paano ho natin maipapakita na tayo po ay may takot at may paggalang sa Diyos? Well, you are sensitive to the Word of God. Anong ibig sabihin po nun? Nag-iingat ka sa iyong binibitawan, nag-iingat ka sa iyong kinikilos, nag-iingat ka sa iyong pag-iisip, nag-iingat ka sa lahat ng bagay dahil may paggalang tayo sa Diyos. Kapag ang tao ay may paggalang sa Diyos, makokontrol po niya ang kanyang dila. Makokontrol po niya yung mga pumapasok sa kanyang isip. Makokontrol din niya yung makakapasok sa kanyang puso. Dahil may paggalang siya sa Diyos. Hindi niya hahayaan na marumihan ang kanyang puso ng mga bagay dito sa mundo. At hindi rin po niya hahayaan na ang kanyang pag-iisip ay mahaluan ng kamunduhan. Dahil may paggalang siya sa Diyos. Dahil tayo ay mga alipin ni Kristo, gagawin po natin ang lahat ng bagay para maipakita po may paggalang tayo sa Kanya.
So sa isang practical na bagay, mga kapatid, huwag sana ho sumama ang ating loob, ang isang bagay na maipapakita po natin may paggalang ho tayo sa Kanya. Number one is, when we're studying the Bible, attentive ho tayo. Nang ibig sabihin, hindi tayo nakikipagkwentuhan habang pinag-aaralan ng Biblia. Or, natutulog tayo sa church. Or, nagyayon tayo. Or kumakain po tayo ng malakas, or etc. When we have fear for God, tandaan ho natin, hari ng mga hari ang ating nilalapitan. Now here's another thing. Minsan, nasasabi po na ng ibang tao, na, ngayon na kay Kristo na po ako, I can come to church in any outfit. Mga kapatid, kung ikaw ay inimbitahan ng presidente, kung ikaw ay inimbitahan ng isang prime minister, pupunta ka ba sa kanya on a Sunday na naka-sando, naka-shorts, on a Lord's Day? Hindi. Kundi magpipresenta ka sa isang bagay bilang paggalang mo sa iyong hinaharap. So, kung sa party, naka-formal tayo. Kung sa funeral, naka-formal tayo. Kung sa mga binyagan, naka-formal tayo. Pero pagdating sa hari ng mga hari, ayaw natin mag-formal. Paano natin ipinapakita sa isang banda yung paggalang natin sa Diyos? Church lang naman yun. Sino po ba ang sinasamba natin tuwing church? Sino ba ang pinag-aaralan natin? Sino ba yung pinapakinggan natin? Di po ba yung boses ng Diyos mula sa Biblia? Ngayon, maaari natin tanungin at sabihin, Pastor, iilan lang po ang damit ko. It doesn't matter. Kung yun ang best mo, paulit-ulit lang, that's okay. Kasi at the end of the day, binigay mo yung best mo bilang paggalang sa Diyos. Pastor, isa lang ang armarkana ko. It doesn't matter. Pastor, isa lang ang tie ko. It doesn't matter. Pastor, ito lang ang sapatos ko. It doesn't matter. Ipresenta mo ang iyong sarili, hindi lang sa espiritual, pati na rin po sa realidad bilang paggalang sa Diyos. So isa po yun, mga kapatid. Hindi namin sinasabi na kapag hindi kayo naka-Amerikano, hindi kayo maayos yung pananamit po natin na formal, hindi na tayo ligtas. Hindi ho. But rather, bilang mga ligtas, kung sa mga ibang bagay na formal, nagagawa natin maging formal, how much more for God? Fear God. Kayo po ba, mga kapatid, kapag nakitaan nyo si pastor nangangaral sa inyo ng Sunday na naka-jersey, gagalangin niyo po ba ako? Sasabihin niyo po ba, no, kagalang-galang si Brother Joshua. Naka-jersey siya, naka-Chicago Bulls, tapos naka-short pa. Hindi. Bagamat hindi tinitignan ng Diyos ang ating pananamit, pero bilang paggalang sa Kanya, kaya natin ginagawa ang lahat ng bagay because we fear God. We fear God of not sinning against Him, and we fear God in showing Him who He is para sa atin. At sa huli, igalang ninyo ang emperador. Now, may dalawang teksto na nais ko po maipresenta ho sa atin. Yung pinakahuling utos po dito is, inulit na naman ni Pedro, igalang at magpasakop. Kanino? Sa emperador. Magpasakop kayo sa emperador, igalang ninyo ang emperador. Ngayon, kapag dalawang beses, binabanggit po ng isang may akda, ang nais po niya ipuntuho dito, he wants to emphasize the importance. Now, here's what's interesting. Sa talatang 13 hanggang 14, ang binanggit po dito is emperor. Pero pagdating po sa talatang 17, yung closing section po niya, inulit na naman yung emperor. So ang tawag ho dito is inclusio. Ang ibig sabihin po ng salitang inclusio is, nagtuturo po ang may akda, pero meron po siya gustong ipuntuho dito para hindi maiwasan na mga Kristiyano
kung ano talaga yung punto na nais ipresenta na may akda. So bakit po niya inulit ng 2 beses yung salitang emperador sa talatang 13 at 14 at tinapos niya na naman sa salitang emperador? Ang dahilan is because para sa mga Kristiyano na inuusig ng mga panahong ito, napakahirap na galangin ang emperor na umuusig sa kanila. Pero ang rason, alang-alang sa Panginoon, gawin ninyo ito. So ngayon, ang 2 teksto na nais ko po may presenta bago po tayo matapos is dito po sa Kawikaan 24. Kawikaan 24, verse 21. Anak, igalang mo ang Panginoon at ang Hari. Huwag kang makisama sa mga taong sumusuway sa kanila, sapagkat hindi mo alam kung anong kapahamakan ang biglang ibibigay ng Panginoon o ng Hari sa kanila. So hindi lang po ito katuruan ng bagong tipan. Pati na rin po sa panahon ni Haring Solomon, nang may akda ng at least more than half of the book of Proverbs, siya mismo bilang isang matalinong hari ang nagsabi, igalang mo ang Panginoon at ang Hari. Huwag kang makisama sa mga taong sumusuway sa kanila. Amen? Lastly, ano po yung opinyon at utos ni Kristo? Basahin po natin dito sa aklat ng Mateo 22. Mateo, chapter 22, talatang 21. Mateo 22, talatang 21. Matthew 22, verse 21. Actually, itaas po natin ang basa dito po sa talatang 18 or 17. Mateo 22, talatang 17, para mas buo. Ano sa palagay nyo? Tama po ba na tayo mga Hudyo ay magbayad ng buwis sa emperador ng Roma o hindi? Pero alam ni Jesus ang masama nilang balak. Kaya sinabi niya, mapakitang tao, bakit ninyo ako sinusubukang hulihin sa tanong na yan? Patingin nga ng perang ipinababayad ng buwis. Inabot nila sa kanya ang pera. Tinanong sila ni Jesus, kaninong mukha at pangalan ang nakaukit sa pera? Sumagot sila, sa emperador. Kaya sinabi ni Jesus sa kanila, kung ganoon, ibigay ninyo sa emperador ang para sa emperador at sa Diyos ang para sa Diyos. Di ba napakalinaw mga kapatid? Ano yung 3 institusyon na itinalaga ng Diyos? Government and church. So yung para sa government, basta hindi lumalabag sa salita ng Diyos, magpasakop. At para sa church, gawin yung dapat sa church. Ngayon, yan ang pananaw ni Kristo. Si Kristo ang naging modelo ng pagpapasakop dahil nagbayad po siya ng buwis. Hindi ho siya ng gulo in the sense of riot. Pangalawa, si Kristo ang nagpakita po na napaka-perpektong halimbawa ng pagmamahal sa mga kapatiran. And number 3, siya po ang nagpakita po ng isang magandang halimbawa na tinupad po niya ang kalooban ng Diyos. So ngayon mga kapatid, bago ho tayo magtapos, ano po ang buod na mensahe na nais maihatid ni Pedro dito? Alang-alang sa Panginoon, gagawin po natin ang lahat ng bagay para lang matupad ang kanyang kalooban. Yun ang mensahe ni Pedro dito. Pwede tayo magpasakop sa pamahalaan, pero kung hindi natin gagawin yung pagpapasakop po na yun alang-alang kay Kristo, wala rin. Sa lahat ng ating ginagawa po natin ito alang-alang sa Panginoon at sa kanyang kapurihan. So tatandaan po natin yung mga kapatid, alang-alang sa Panginoon, gagawin po natin ang lahat ng bagay para ho sa Kanya. Kaya nawa po may natutunan po tayo nitong gabi sa ating pag-aaral dito po sa talatang 13 hanggang 17. Purihin po ang Diyos.